lumalabas sir, hindi importante tao sa inyo. How do you balance yung sinasabing paggandahin ng golf course pero mga tao nagme-maintain ng golf course hindi malaga? Ganda-ganda ng golf course ninyo pero mga tao ninyo para napabayaan ninyo. I find it ridiculous. Why don't you honor yung 20 years na trinabaho po nila? Hindi naman sila parang mga ganun na lang dinidispose na parang lumang tsinelas. Tingnan niyo po yung 20 years na trinabaho po nila. Mga tao po sila, nagtandaan sila sa inyo. Now that because they're old, you simply have to dispose them. Nakikita ko po may abuso po yung Philippine Army Golf Course dito. Kami po ay mga dating empleyado ng Philippine Army Golf Course. Nitong July 2022, naglabas ng order yung opisina na dapat ay magpirma kami ng job order. Hindi kami nagpirma dahil mababaliwala lahat yung pinaghirapan namin mula nung nag-umpisa kami magtrabaho. Nung hindi kami nagpirma, ay inalis na kami sa trabaho. Sa amin lang, sana mabigyan man lang kami ng konsiderasyon bilang pagtrabaho namin sa golf course sa mahabang panahon at halos sa 20 taon na kami na nagserbisyo. Naalala namin, wala na kaming mapapasukan na trabaho dahil sa edad namin. Kaya ang pakiusap sana namin sa management na bigyan kami ng konsiderasyon. Makakasama natin ngayon mga nagrareklamo na mga nangangalaga ng Philippine Army Golf Course. Okay, diretso na tayo rito. So, pinakahuling update, ano ba nangyari? Kayo ba'y kinausap or binaliwala na? Ano nakaabot sa inyo? Nung huli, sir, miniting kami ng yung general manager namin. Kailan yung huli? Kailan huli? Mga na yan, sir. August na yan siguro. August, okay. Itong pinakahuli dahil kayo pumunta sa amin this week na may nangyari ba? May tumawag ba sa inyo ngayong last week? Wala. Wala, okay. Sige. 85% solusyon tayo. Taalimin muna natin, Kasi nasabi nyo na yung problema. Baka pwede na natin sigurong tawagan tong Philippine Army diretso kung sino makakausap natin dito. Manager ng Philippine Army Golf Course. Hindi pwedeng hindi kayo sasagot sa amin dito. Kayo nasa ilalim Department of National Defense, DND. So, importante sumagot kayo kasi kung magmamalaki kayo na hindi kayo sasagot, teka muna, sundalo kayo, public servant kayo, mga kawal kayo, manager man to. Sino ba tong Filipino? Lieutenant Colonel Harrison Toquero, tatawagan natin para malaman natin kung anong situation sa inyo. Kasi ako naniniwala kung ito golf course ng Philippine Army, sa kanila yan. At kahit na sila ay Army, susunod sila sa patakaran ng ating pamahalaan. Siguro pati andaan na rin si Attorney Batas Mauricio. At ito, interesado kami rito kasi gusto lang natin malaman kung ano nga bang situations. Ito lang gusto maintindihan ng mga tao. 2 dekada na kayo nagtatrabaho, lagi kayong job order, JO. Simulat nung nagtrabaho kami, sir, wala naman silang pinapirma na job order. Okay. Lately lang, sir, noong 2022, saka kami pinapirma. Pinapirma. Sa tagal ng panahon. Kaya hindi kami nagpirma. Okay, paano kayo kumikita kung wala kayong job order? Paano kayo kumikita sa loob ng golf course? Every, sir, weekly kami pinapasahod sa golf course. Paano sahod ninyo? Yung kinikita ng golf course, doon sila kumuha ng sinasahod sa amin. Magkano yung sahod ninyo ron? Ito yung allowance naman, sir, yun. Minimum naman, 570 yata yung... Okay, yan. So far, kaya kayo lumapit sa amin dahil ayaw niyong pumirma ng job order. Hindi pumirma ng kontrata mga nagrereklamo kaya nawalan sila ng trabaho. Galing sa budget ng Philippine Army ang pinapasahod sa kanila at hindi galing kita ng golf course. Ngayon, budget ng Philippine Army pinapasahod. Abay kung hindi galing sa golf course. Okay, sige. Nag-PNLRC. Okay, kausap natin ngayon si Colonel Harrison Toquero. Magandang umaga, Lieutenant Colonel Harrison Toquero, sir. Sir, good morning po, sir. Sir, nandito po sa atin yung mga tauhan na magtatrabaho sa golf course, 4 po sila. Ano bang situation dito, sir, na parang tinanggal daw ata sila dahil pinapipirma nyo ng job order? Ano bang situations itong 4 na ito? Yes, sir. As a backgrounder po, sir, sina Mr. Corpus, sir, company, sir, employed po sila dati sa factory, sir, as maintenance personnel, sir. And they were paid weekly, sir, based on the number of days they go to work, sir. Okay. However, sir, they don't have any employment contract with the Philippine Army Golf Course, sir. Neither there was an employer or employee relationship between the golf course and Mr. Corpus and his company, sir. So Last year, sir, 2022 po, sir, in order to organize the employees' file and to ensure that all employees of PAGC, whether in regular or contractual status, are duly recorded, sir, the management of PAGC required Mr. Corpus
et al. To sign a contract wherein they were recognized as contractual employees of PAGC. However, Mr. Corpus et al. Refused to sign the contract and instead filed a complaint before the National Labor Relations Commission for illegal dismissal, payment of separation pay, certain monthly and other benefits, and attorney's fees. Yan po, sir. So, kaya nyo tinanggal sila dahil nag-file sila sa NLRC. Tama? Hindi po, sir. Hindi po sila nagtanggol, sir, na bigay ng required documents. Saka pumirma po ng kontrata, sir. Ayun na po, wala marunong pong na basis na... Okay, sir. Opo, sir. Opo, sir. May tatanong lang ako sa inyo, Colonel. Ano? Here's my question. After 2 decades, 20 years of working dyan, lately nyo lang nakita ng 2022 na you have to put them on a status of contractual. Tama? Yes, sir. Kasi yun na nga po, sir. Una nabanggit ko kanina, sir, is they are paid on, sir, weekly based on the number of days they go to work, sir. So, walang employee. parang no work, no pay, ibig sabihin. Yes, sir. Yes, sir. Yung budget ba sa golf course ninyo, budget sa under Department of Budget and Management? Hindi po, sir. Yung kita po ng golf course, sir, is as per and directed ng DND po, sir, is ginagamit po. Yung kinikita po, sir, is gagamitin lang po sa operational expenses ng golf course, sir, which is hindi nga po kasama yung sweldo, sir. And para sa sir, yung excess po, sir, is pang support po sa sir, sa mga maintenance and other So, parang lumalabas, sir, ano? Parang lumalabas, sir, hindi importante tao sa inyo. Importante ma-maintain yung golf course, but then the people working at the golf course not really that important sa inyo. Is that what you're telling me? Importante po, sir, kasi pinapasweldo naman po sila, sir. Well, but then again, how do you balance yung sinasabing paggandahin ng golf course pero mga tao nagme-maintain ng golf course hindi malaga? There seemed to be a little bit of a parang conflict dito para sa akin. Isn't it na mga tao, hindi sila yung mga artificial intelligence na pwedeng maglinis ng golf course, pwedeng utos-utusan. These are people. Pangalawa, 20 years na sila nagtatrabaho dyan. I find it ridiculous kung kayo'y kumukuha ng budget dyan sa golf course, kinikita ninyo dyan. Ganda-ganda ng golf course ninyo, pero mga tao ninyo, para napabayaan ninyo. I find it ridiculous. I don't seem to understand. Make me understand. Educate me rito, sir. Bakit ngayon pumunta sa amin, parang pinarusahan nyo sila? What happened? Yung sa 20 years na trabaho nila rito. I don't understand. Do you want to consider that? Or hindi importante dahil binabayaran nyo sila na parang ganun na lang? I mean, after all, 20 years is 20 years. Parang sundalo rin, sir, hindi ba? Contractual yan, hindi ba? Tama? Then you have to have a contract. So sila, lately nyo lang sila nakita. They're nagbe-beautify ng golf course. Sila yung mga taong bibit-bit na mga lahat ng mga golf bag dyan and everything to make everybody happy. Karamihan siguro dyan, sir, mga militar ba nag-golf sa inyo or mga civilian? Marami rin pong civilian, sir. Maraming civilian, pero ibig kong sabihin, sir, so anong status nito, sir? Hindi nyo sila, sinibak nyo sila, tinanggal nyo sila? Because they only want a fair shake na parang fair shake, ibig sabihin, why don't you honor yung 20 years na trinabaho po nila? Hindi naman sila parang mga ganun na lang dinidispose na parang lumang tsinelas. Yun na nga po, sir, is to continue nga po yung kanila, sir, kontrata nila, sir, is hindi naman po sila nag-submit, sir, ng... Well, didn't you ever talk to them muna, sir? Kayong operations manager, para tingnan lang. You have to have a human factor dito. Hindi to mga sundalo rin, eh. Kahit na sundalo, binibigyan ng kontrata, hindi ba? Hindi naman sir... Bali, nagkausap naman na po sila with yung nakalitan ko po, sir, na dating... Bakit hindi nyo po, kayo ng charge ho rito, bakit hindi nyo kausapin sila ngayon, sir? Para makita ninyo. Yes, sir. We are open for the contract. Yes, sir. Siguro you revisit and then take a look at the situation, sir. Kawawa naman sila, sir. I mean, after all, mga tao to eh, hindi ba? Sir, sandali lang. Ano si Attorney Batas Mauricio? Attorney Batas, quickly, what do you see, Attorney Batas, dito? Well, nakikita ko po, may abuso po yung Philippine Army Golf Course dito. Sapagkat ito pong mga tao ito, nagamit nila. Ayon po sa Labor Code of the Philippines, Ginoong Ben Tulfo, dito kay Colonel Toquero, pagka po ang isang manggagawa, ang kanyang linyada ng trabaho para sa pangangailangan ng nagpapatrabaho sa kanila, regular po ang status niyan, Ginoong Ben Tulfo. Regular po yan, kahit saan i-research na anong desisyon ng Court Suprema sa Labor Code, yan po sinasabi niyan, when the work of a worker or an employee is necessary and desirable in the line of business, irregular employee po, hindi pwedeng basta nilang tinatanggal. Lalo na po ito, opisyal ng gobyerno, graft and corruption po ang tatama doon po sa mga nagpatanggal sa mga manggagawang yan. Well, Colonel, yan, abogado po yan, knowing the law, and as a matter of fact, I think, if there's any abuse
hindi ko naman siguro if there's anything at all exploitation or neglect. Lalapit po sa amin yan, ipagtatanggol namin, Colonel. I know siguro all I want to do is just human factor. Tingnan niyo po yung 20 years na trinabaho po nila. Mga tao po sila, nagtandaan sila sa inyo. Now that because they're old, you just simply have to dispose them. Colonel, I think you need to look at this situations carefully. Hindi tayo natatapos dito. Well, there's going to be a follow-up on this, Colonel Toquero. Yes, sir. Yes, sir. Well, Colonel, I look forward na gagawin mo ang tama. Nakatingin kami rito, Colonel, okay? Yes, sir. Yes, sir. Alright, sige. Alright, sige. Ganito ang gagawin natin. Hindi tayo natatapos dito. Hold on to that. Kahit na wag mo nang pakitaan kami ng papel, hindi na natatapos dito. Hindi ko na kailangan mga papel. Pag ako nagtrabaho, iba. Walang papel dito. Mag-uumpisa ako sa umpisa. Well, si Attorney Batas Mauricio nagsabi, hindi tama to. Itutuwid natin to. Okay? Relax lang tayo. Mag-uusap tayo sa baba. Opo, sir. Presenta lang po namin to. Abangan po to, ano? Hindi natatapos to. Simple lang po. Kapag kami po'y nakita namin may pang-aabuso, may pananamantala, may pagbabaliwala, isa lang pong takbuhan. Wala pong iba. Dahil hindi po magagawa ng iba, itong ginagawa po namin. Dahil higit sa sumbungan, investigahan. Kung may pananamantala, may pang-aabuso, at may nagpapabaya, ay hindi po pwede yan. Kami po yung action, bibigyan ng solusyon. Ito po naging isang pambansang sumbungan na may tatak. Tatak bitag. Tatak Ben Tulfo. Ito po, hashtag ipabitag mo.